Alright mga kapatid, ito ang latest na balita ngayon sa ating exclusive economic zone mga tol. No? Ayon dito sa report, 3 research vessel ng China ang namonitor ng PCG na ilang beses pumasok sa ating EEZ nang walang permiso o walang pahintulot mga tol. Well, noon pa naman natin nababalitaan yan, di ba? Paulit-ulit na ginagawa na yan ng China mga tol. Ngayon, namomonitor natin to pero ang tanong, sapat na ba mga kapatid, kung ikaw tatanungin, sapat na ba para sa atin yung nababalitaan lang natin to na monitor ng PCG natin? Pero, alam mo yun, mas maganda pa yung better action na kapag na-monitor natin to, may pupunta, may darating na barko para harangin sila, para questionin sila, teka, anong ginagawa nyo rito? Hindi to part ng inyong exclusive economic zone sa Pilipinas to. Anong ginagawa nyo rito? Tapos paalisin natin mga tol. 'Di ba much better action 'yon mga kapatid kaysa na monitor lang natin. Kasi etong 3 research vessel ng China na na-monitor ng PCG nitong mga nakaraang linggo, hindi to sa West Philippine Sea mga kapatid. Kasi 'di ba ang West Philippine Sea, ito yung pinagtatalunan natin. Dahil ang sinasabi ng China, yan ay pasok sa kanilang 10-dash line, di ba? West Philippines yun mga tol, pasok yun sa 10-dash line. Pero eto, sa silangang bahagi na to ng Pilipinas mga tol, sa kabilang side. Ayun kung nakikita nyo to, sa kabilang side na yan mga tol. Wag nilang sabihin na part pa rin yan ng soberanya nila mga tol, napakatindi na talaga yun. Diba? Well, eto, panonoorin na lamang natin to. Mula rito sa GMA Integrated. Ikaw pwede ka mag-comment sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo, suwestyon, ng iyong saloobin, mga tol. Wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. 3 barko ng China ang na-monitor ng Philippine Coast Guard na ilang beses sa illegal umanong pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa mga nakalipas na linggo. Nakatutok si Bon Aquino. Dirin mo 3 beses pumasok. Ipinakita ng Philippine Coast Guard ang mapang ito nang na-monitor nilang 3 research vessel ng China sa silangan ng Pilipinas sa loob ng mahigit 2 linggo. Dito na banda ito malapit sa Siargao Dito na yan mga tol, sa kabilang bahagi. Kung tatandaan ninyo, sa kabilang side yung West Philippine Sea. Nandoon yung South China Sea mga tol na inaangkin ng China halos kabuuan. Eto nasa side na to ng silangan natin mga tol. Pero hanggang doon nakarating yung mga barko ng China. Grabe ang tindi nun. We were able to monitor this morning around 7:40 in the morning with a distance of 210 nautical miles east of Siargao Island, Surigao del Norte. Their names are Shangyang Hong 3. The second one is Jageng. And then the third one is Shangyang Hong 10. Tatlong barko. Sa labas sa mga ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero sabi ng PCG, ilang beses itong nakapasok sa ating EEZ. Gaya ng barkong Jageng na noong November 14 ay nasa 200 nautical miles silangan ng Davao Oriental. Habang ang vessel na Shangyang Hong 10 nasa 200 nautical miles din sa silangan naman ng Siargao Island noong Ito nga 148 nautical miles nga tong isa November 20. Ang isa pang barko na Shangyang Hong 3 namataan naman sa layong 257 nautical miles northeast ng Santa Ana, Cagayan noong November 17, kung kailan ramdam ang hagupit ng bagyong Pepito sa Northern Luzon. Ayon sa PCG, magkakasama kung gumalaw ang mga barko. Dumaan lang siya talaga But it never loitered. So, pumasok siya, lumiko ulit. Ayon sa Philippine Coast Guard, dahil ang Pilipinas lang ang may sovereign rights sa exclusive economic zone nito, ang mga ganitong foreign flag marine scientific research dapat humingi ng clearance sa Pilipinas. Yung mga ganitong mga pangyayari mga tol, kapag ginawa mo to sa China, nagwawala na yung mga yon. Nagagalit na yun mga tol. Pero tingnan nyo yung ginawa nila rito. Tapos isa pa, nagkaroon ng joint air patrol itong Russia at saka China mga tol. 'Di ba dumaan din sila sa ibang airspace at saka sa ibang teritoryo nang wala ring abiso. Talaga pambastusan talaga kung meron kang bansang ilalaban sa bastusan. Ito na talaga panalo mga tol, champion to mga to. Since wala, this can be, again, for the Coast Guard, we're going to communicate this to the National Task Force, West Philippine Sea, and it's up to the Department of Foreign Affairs to take action.
regarding their presence. Pero makikita mo talaga kulang na kulang tayo sa asset, no? Kulang eh. Kasi mga tol, sa ibang bansa, pag may na-monitor sila, wala, nagpapalipad agad ng jet para ma-intercept agad nila, para maharang na agad nila, para ma-question na agad. Sa atin, wala. Na-monitor, ibabalita, tapos yun hindi natin alam kung ano na sumunod na nangyari. Nabawasan naman ang mga Chinese militia vessel malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Mula sa mahigit 70, mahigit 30 na lang daw ang naroon. Ayon sa PCG, hindi pa umaalis sa mga ito, pero nasa labas naman daw ito ng territorial sea ng Pag-asa. Dahil daw sa masamang panahon, kaya nagkumpulan at nag-angkla malapit sa Pag-asa ang mga militia vessel. Hindi na siya cause for concern. Yes. Hindi na, nasa labas na ng territorial sea ng Pag-asa Island eh. Naunang sinabi ng AFP na hindi ito cause of concern kahit itinuturing nila itong illegal presence. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay ng paglapit ng Chinese research vessel sa Siargao at pagdami ng militia vessels malapit sa Pag-asa Island. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino na. Yun ang matindi dun no? Yung mga kilusan nila, no? Hindi naman talaga cause of concern mga tol, yung aangkla sila dun. Alam nyo kung bakit? Kasi nasanay na tayo eh. Diba? Nasanay na tayong nandiyan sila mga tol. Pero eto matindi. Diba? Kapag yan ay ginagawa sa kanila, nako, talagang todo reklamo, todo panggigigil na naman mga kapatid, no? Ngayon sa ibang balita naman tayo mga tol. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte mga tol. Ito may kinalaman ulit to mga kapatid sa mga issue ngayon dito sa ating politika. No, eto nakita ko lang sabing ganon, Vice President Sara Duterte, presidency of 2022 was mine already, sabi niya ganon. Kasi may nagsabi sa kanyang isang kongreso o congressman na siya daw ang ugat ng gulo o siya daw ang dahilan ng gulo ng politika dito sa Pilipinas. Kasi daw nangarap agad si Vice President Sara Duterte na maging presidente, masyado daw naging maaga ang pangangarap na. Sabing gano'n ng isang congressman mga tol. Ngayon sinagot yan. Sinagot yan ni Vice President Sara Duterte sa banat ni Assistant House Majority Leader at Zambales Representative Jay Kong-hoon. Mga tol, kilala niyo yon, Jay Kong-hoon, yun yung yun yung napapanood natin sa sa mga TikTok, mga alam niyo ibang na boyfriend ata ni Aiko Melendez mga tol. Yun ata yun, no. Sabi niyang ganon, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Sabing ganon ni Vice President. Kasi sabi niya, nung 2022 daw, presidency, yun na dapat ang tatakbuhin niya at sa kanya na dapat yun. Kaso, ibinigay niya lang kay President BBM mga tol. Well, panoorin na lamang natin to mula rito sa News 5 Everywhere. Yan ko lang din po kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Kong-hoon po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na magpresidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na. Actually, solid talaga yon nung election na yon 2022 mga tol. Solid talaga yon. Kaya kung titignan mo, mas mataas pa yung boto ni VP Sara kaysa kay PBBM . Pero kasi ang tinakbo ni PBBM, presidency. And talagang malakas talaga yung tambalan nilang dalawa. For my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President.
Okay mga kapatid yan iiwan ko na sa inyo yan mga tol. No, kayo na bahala ang pagbigay ng komento sa comment section sa ibaba. Pwede nyong i-share kung ano ang inyong thoughts dito sa sinabi ni VP Sara. Hindi na ako magbibigay ng komentaryo dyan. Kung kayo tatanungin, agree ba kayo mga tol nung 2022 ang presidency ay kay VP Sara na talaga yun, no? Sabi niya nga, I gave it away. No? Ibinigay niya na lang kay President Marcos kasi meron daw siyang, parang naramdaman niya na meron siyang ibang dapat gawin. Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.